So, tignan natin yung nangyari sa Cebu. Grabe. Play natin, dali. Ngiting-ngiti pa ang magkaibigang Jay Ford at Dave sa litratong ito. Nakuha sa isang bagong bukas na mall sa Cebu City nito lang Martes ng gabi. Wala may ka-expect na duha ang paliton. Ang hindi nila alam, ilang sandali lang. Next time na pod. Ito na ang mga susunod na mangyayari. Guys. Lord, please, Lord. Abi. Lord, may nag-save lang ka na, Lord. Ang kisame ng mall Grabe. bumigay dahil sa napakalakas na lindol. Lord, stop. Lord, please. Oh my God, Lord. Lord. Jesus' name, save ta. Lord, oh my God, Lord. Sa harap namin. Bumagsak talaga. Buo yung kesame talaga. Kung wala talaga yung tables sa ibabaw namin, wala. Pati kami, bagsak. Guys. Feeling namin, naguguho na talaga yung tinataguan po namin ba. Para na kasi kaming nahihila din sa lupa eh. Kala ko talaga kukunin ako ni Lord. Sina Jay Ford agad na nagkuble sa ilalim ng mesa. Lord, please, send some help, Lord. Wait, please guide us. Ayaw mo gawas. Hanggang sa Balibilwan. May sumisigaw na po ng guard, doon na po kami lumabas. Lord, please, Lord. Oh my God. Ginaid po kami ng mga security sa labas. ang lindol nitong Martes, isa na Durog, marahil sa pinakamalakas na lindol na naranasan sa Cebu. Magnitude 6.9. Ayo. Nakakatakot. Kalma lang, kalma. Sa dashcam videong ito, Ay, grabe naman. Buti nasa tulay pa naman sila. kung paano parang inugoy-ugoy ng lindol ang kahabaan ng First Mactan Mandawi Bridge. Ayan ang delikado, nasa tulay kayo. Lang, usog kaayo ang linog lang. Relax. Nakakatakot. Samantala, ang mga kandidata ng isang international pageant napatakbo kahit mga naka-high heels nang yumanig ang stage. Hindi makatakbo yung isa, oh. Habang ang mga pasyente ng Cebu City Medical Center kinailangang dali-daling i-evacuate. Oh, Ang team kawawa naman naman. ng OB-GYN na si Doc Gracia nagtulong-tulong na sa pag-asikaso sa isang ginang na inabutan ng panganganak sa labas ng ospital. We have to deliver her. Tapos biglang bumuhos ang ulan. Yun na, nag-pray nila ko, Lord. It's up to you. Sa gitna ng trahedya, may sumisibol na bagong buhay. Dok, salamat talaga at dumating ka kasi kung hindi ka dumating, siguro hindi na ako nakahinga nun. Pero ang pinakaapektado sa sakunang ito, ang mga lugar sa Northern Cebu kung saan naitala ang epicenter o sentro ng lindol. Oh, biyak, oh. Ay, Sa bayan ng Bantayan Island, ang itaas na bahagi ng St. Peter and Paul Parish Church ay, bumagsak. Ang fasad o harapang bahagi naman ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa bayan ng Daan Bantayan gumuho. Wala pa na mag-suod, sir. Wala pa na ikuan. Ang sports complex naman sa bayan ng San Remigio nag-collapse sa kalagitnaan pa man din ng isang paliga. Zero visibility na talaga, ma'am. Wala ka na makita. Nahagip ko yung cellphone ng kasama ko, so yun ginamit ko na para makalabas.
Ay, balahibo ko, ma'am, grabe. nung nakita ko yung pader mismo na siguro mga 5 inches na lang sa paa ko, ma'am. Sobrang lapit talaga, ma'am. Tapos, habang yumayanig, ma'am, nagdadasal ako, ma'am, na sana wala lang may mangyari na mas worse pa sa iniisip ko, ma'am, yung may mga casualty, ma'am, ba, or 5 ang namatay sa insidente. Nakakatakot. Kabilang ang isang empleyado ng Bureau of Fire Protection at 3 miyembro ng Philippine Coast Guard na kasama sa palaro. hindi agad-agad na-safety sa amin, ma'am. Hindi namin matanggap yung pangyayari. Pero ang pinakanapuruhan na itinuturing ding ground zero ng lindol, ang Bogos City. Ayun, durog oh. Dito, maraming mga bahay at gusali ang nasira. Makdo yata yan eh. Nitong Biyernes, lumipad ako pa Cebu para kamustahin ang mga kababayan natin doon. Dito ho sa highway makikita nyo, ang daming nagdadala ng tulong towards Bogos City. Sana wag lang daw po sa Bogos City. Signs, kasi kailangan daw nila ng tulong. We need water and food. Kumusta ho ba dito sa inyo? Mahirap. Ba't wala pa hong tubig? Wala po. Ano pang kailangan nyo ho rito? Sige, sabihin nyo na po. Tubig, pagkain na po. Tubig, pagkain, oo. Ba't nandito yung maraming tao sa kalsada? Kasi po dito yung dumadaan na mga sasakyan papuntang Bugo. Para makita kayo. Oo. Marami bang nasira dito sa Tubogon? Meron din po. Ano mga nasira rito? Bahay namin. Bahay. In-anticipate din nila na maraming magdadala ng relief goods papuntang Bogos City. So, sana raw maambunan din sila. Ang syudad ng Bogos City sa Cebu ang pinakanapuruhan ng husto sa 6.9 magnitude na lindol gabi ng September 30. At ayon sa PHIVOLCS, ito'y sanhi ng paggalaw ng isang fault line na ngayon lang gumalaw sa may bandang dagat sa loob ng 400 taon. What? Amin yung tabang mga bay. Ay, Ang lalaking ito na Grabe. natabunan ng gumuho niyang bahay sa Barangay La Paz, idinaan sa pag-post ng video ang paghingi nabali yung kamay oh. sa lolo. Ako mukton. Grabe. Dansoy vlog ni mga bay. Tabang mo mga bay. Iko may lindog mga bay. Ako mukton mga bay. Diyos ko. Balik mga bay. Hinaot mga bay nga. Anang taga amin yung tabang mga bay. Ang biktima, kamag-anak ni na Harvey at Chofilo, si Dante. Kasi may narinig po kaming boses na humihingi ng tulong. Pagpunta ko po dito, nakita ko po yung paa ng asawa na aking tiyuhin. Dito po, nakausli. Tinawag ko po agad ang aking lolo. Samda si LJ wala. Grabe, hindi pa mabuhat yung nakadagan. Kahit sugatan din, sina Harvey at Chofilo, agad sinaklolohan si Dante. Go! Ang nakadagan sa kanila ay mga buo pa na siminto. Talagang Oo, mabigat yan. May ano pa. ang tumambad sa amin, yung misis niya po nakadapa. Kasama pala ni Dante na nakabaon doon ang kanyang misis na 4 na buwang buntis. Ay. Grabe. Audunghan be. Audunghan be. Pwede man daghan lagi. Dagko kayo nga halublak na kadasog. Guniti ang diri ay. Asa go? Pero makalipas ang halos 1 oras, Ay guniti na kumbali ah. Ilok wala. Audunghan be. ang mag-asawa ligtas nilang nailabas. Nabuhay. Buti naman.
Buti naman. Nagpapagaling si Dante ngayon sa ospital. Habang ang kanyang misis, hindi pa rin makausap dahil sa trauma. Oo, nasyak yan. namin sa Panginoon kasi bahala na nawala sa amin yung lahat na bahay namin or mga gamit. Ang lang namin, papasalamat lang kami na ligtas ang buhay namin ba. Mula nung yanigin ang Bogos City ng malakas na lindol, walang tigil ang isinagawang rescue and retrieval operations sa mga gumuhong bahay at gusali. Kabilang na ang pension house na ito. So, andito pa rin po tayo sa sentro ng Bogos City. Dito po sa isang residential area kung saan naroon yung dating pension house na ito na bumigay din. 3 raw ho ang namatay dito. Kabilang na ang isang ina at ang kanyang anak na ipinagluluksa ngayon ng naiwang nag-iisang ama ng kanilang pamilya. Sa pension house, empleyado ang misis ni Isagani na si Gemma. Nung gabing tumama ang lindol, naka-duty si Gemma at isinama niya ang kanilang anak na si John Kaizen. Plus 10, naramdaman namin yung malakas na lindol. Tapos inisip ko yung asawa ko, ang anak ko. Agad daw niyang tinawagan si Gemma. Ring lang ring, parang kumakaba na yung puso ko. Sabi ko, baka wala lang. Pero nung susunduin na raw niya sana ang kanyang mag-ina, kinaumagahan, may natanggap daw siyang masamang balita. Si Jima, nabagsakan ng building. Nabigla ako. Tinatawag ko yung pangalan nila. Wala talaga sumasagot. Nabagsakan ng building. Si Isagani, ginabi na sa kahihintay. Medyo lumalakas pa yung pakiramdam ko. Baka sila nandyan pa, nakatago pa, na buhay pa. Yan sana ang inano ko sa Panginoon. Hanggang sa nahanap na ang kanyang mag-ina. Pero Grabe. pareho na itong walang buhay. Masakit, ma'am. Kaya nakita ko nga patay na sila. Dandahanan ko lang pag hindi sila nga ang nangyari. Hindi kasi natin hawak yung buhay natin. Ngayon lang daw ho nakaranas ang mga tiga Bogos City dito sa Cebu ng ganito kalakas na lindol. Kasi nga ho, wala silang kamalay-malay na meron palang malapit sa kanilang fault line. At I think ganyan din po ang sitwasyon sa marami sa ating mga bayan-bayan, sa ating mga probinsya. Marami pang unidentified na fault lines. O kung meron man, mga natulog ho yan sa loob ng daang taon. Kaya nga ho siguro ang leksyon na dapat nating matutunan sa lahat ng ito, lagi tayong maging alerto, lagi tayong maging handa, at now more than ever, tibayin ho natin o patatagin pa ho natin yung mga itinatayo nating mga istruktural. Ano hong nakita nyo dito sa pension house na ito na bumigay? Actually, ma'am, pagdating po namin, may mga nauna na pong responder. Bali, sila po yung unang nakakuha po talaga ng mga biktima dito. Pumunta po kami dito para magkaroon po ng reassessment po ulit ng lugar kung may mga naiwan pa po bang posibleng maging biktima. Meron pa ho ba? Pero sa ngayon po, wala na po. Clear na po ang lugar na. Kamusta na ho ang sitwasyon po dito sa Bogos City? Sa ngayon, ma'am, is devastating talaga kasi long time na hindi kami nakaranas ng ganito. Hindi namin expecto na mangyari sa amin. Kasi akala namin noong una is yung fault line namin yung gumalaw. Kaso nung go further kami ng investigation is hindi pala. Sa dagat pala siya nagmula. Sa tala ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi bababa sa 70 ang nasawi. 30 sa mga ito sa Bogos City.
Libo-libong mga residente naman ngayon ang pansamantalang sumisilong sa mga relocation at evacuation center. Pupuntahan po natin yung isang relocation site ng mga nabiktima ng Bagyong Yolanda noong 2013 na ngayon nabiktima po ulit nitong malakas na lindol. Hello, magandang araw. Magandang adlaw. Yung mga taga rito po ay nakaligtas sa Super Typhoon Yolanda noong 2013. So, pangalawang dagok na po na kanilang naranasan itong nangyaring napakalakas na pagyanig ng lupa. Meron pa dito, ma'am. Anong meron pa? May patay pa dyan? May patay pa. Hindi pa ako nakukuha? 3 sila namatay. 2 anak, ang nanay nila, tapos ang ama, sugatan. Pero nakuha na po lahat yung bangkay. Oo. Nakuha na. Bakit po sila yung, dito ho yung pinakanapuruhan, yung iba okay naman? Kayo nakalabas po kayo? Nakalabas kami, oh. Bakit sila po kaya hindi nakalabas? Siguro, ma'am, tulog na tulog sila. First lindol, ma'am, bumagsak ka agad. Kaya hindi sila nakahanda. So ngayon po, yung mga tao rito, sa labas muna nakatira? Opo. Ito, ma'am, ang video ko, ma'am, yung nakatira. Ay, oo. Ay. Kayo po yung presidente dito. Kamusta po ang buhay ngayon dito na ganito po? Na nalindol po kayo? Mahirap po, ma'am. Wala kaming Buti na lang ngayon, may nagbibigay na ng pagkain. Pero kulang-kulang pa po kami ng tent. Bakit po itong particular row na ito ang napuruhan? Iwan ko lang po sa budget. Naging ganito yung forma nila. Kasi sobrang lakas ng earthquake, ma'am. Umabot ng 10 minutes dito. 10 minutes Nag-wave yung mga Oh, ang tagal. namin dito. Talaga ho? Gustuhin mo man pong lumabas, di ka makalabas, mahiga ka na lang, matumba ka na lang. Paano ho kayo nakaligtas? Dali-dalian na lang po, ma'am. Yung iba sa bintana na dumaan. Kasi hindi na mabubukas yung door ng unit mo, ma'am. Parang tumigas siya. Kilala niyo po yung mga namatay, ma'am? Opo, total body counts, 7. Pang-8 yung binuntis. Di man lang niya nasilayan yung mundo. Hindi pa rin kami makapaniwala sa nangyari kasi nung gabi yun, parang normal na araw lang nga. Di kami nakapag-usap ng hindi kami nakapagpaalam sa isa't isa. Dito ko nakilala si Rolando, isa sa mga rescue sa mga biktima ng lindol sa kanilang komunidad. Nagal ko lang buhay, ma'am. Nailabas niyo pa ho sila. Nilabas ko. Ang isa, tagal. Sino na lang kasama mo ngayon, tatay? Ang pamilya ko. Buhay. May nawala po ba? Wala, nasugatan. Nasugatan lang. Nasaan na po yung pamilya mo? Trauma. Na-trauma. Oo. Meron ka rin nailigtas na kapitbahay. 6 lahat na iligtas ni Kuya. Salamat, Kuya, ha? Thank you. Bayani ka. Basta, mabait ang Diyos pa rin. Nailigtas kayo lahat, Wala ko nagsalta kahit isang gamit. Pamilya ko. Oo. Di bali na yung gamit, Kuya. Basta buhay lahat ng pamilya. Oo, okay lang yung gamit. Mabibili naman yun ulit. ₱3,000 na ho yung bilang ng aftershocks mula pa nung Martes. Kaya yung mga tao, takot pang pumasok ulit sa kanilang bahay. Sa gabi, natutulog sila sa labas ng kanilang bahay o kaya dito sa relocation site na ipinut up nila, bagamat temporary, may mga trapal, may mga tent. Yun nga lang sa araw mainit, so kawawa yung mga bata. Okay ba kayo? Okay. Salamat. Ayon sa FIVOX, ang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu, bunsod ng isang bagong diskubring fault line na tinawag nilang Bogo Bay Fault. Ayon po sa ating mga pag-aaral, ang isang fault po, pagka mayroon siyang activities within 10,000 years, ibig sabihin, maaari pa siyang gumulaw ulit.
Prone po ang Cebu sa malalakas na lindol. Ang Cebu po ay isa po sa mga seismically built area po ng Pilipinas. Andyan po, mayroon po tayong mga fault na maaaring gumalaw. Nito lang Biyernes, nahanap na raw nila ang eksaktong lokasyon nito sa Sitio Look, Barangay Nailon, Bugos City. Wala pong makapagsasabi kung kailan ito darating. Ngunit ang kahandaan ay mas importante. Sa mga nakalipas na araw, sunod-sunod ang trahedya na kinaharap ng ating bansa. Bagyo, pagputok ng Bulkang Taal, at ngayon naman, malakas na lindol sa Kabisayaan. Lord, please, Lord! Bagamat kailangan nating bumangon, kailangan ding pagplanuhan at paghandaan ang ganitong mga sakuna. Thank you for watching, mga Nakakatakot. Kawawa naman sila.